ladies, welcome to our group chat. Our conversation today is about living with endometriosis, especially in this festive season. How do we cope with our endo symptoms? So, I met Arlette like a year ago. Pagkatapos nung, I think I posted something on Facebook and she commented na sana mayroon din tayong ganito sa Pilipinas. And I was really inspired by her comment, and I understand kung paano yung wala kang makausap and nakakaunawa sa'yo. So I continue posting a little bit, and nag-grow na yung mga friends ko na nasa Pilipinas. And recently, I met Yolsi. Siya naman ay friend ni Wensi. I was able to talk to her as well. I'm really happy na magkaroon ako ng mga friends na going through the same thing as me. So let's ask Arlette to introduce herself to us. Nakita nyo naman yung mga post natin, and we have some introduction there. Let's hear from Arlette. How did she start advocating for endometriosis and what she's doing right now? Hi, I'm Arlette and I'm an entrepreneur. I was diagnosed with endometriosis since I was 17. Pero at that time, I didn't understand what it was. And I just accepted it. So parang, okay, may sakit ako. And that's it. I didn't understand kung ano yung lengths of, like, yung mga cyst and all of that. Di ko pa alam yon na may ganun pala. So nag-start ako being an advocate of endometriosis when I joined the groups, yung Endometriosis Philippines and other groups. Pagka may mga nagko-comment doon, may nagtatanong, I just share my experience, and then I do mentoring sa entrepreneurship. So lately, ini-incorporate ko na siya sa when I talk about my journey. Kasi malay natin merong ilan dyan na women na who's going through the same thing, and para din maisip nila na despite having an illness, you can have um, a beautiful life, a career na hindi lang yung sakit yung magde-define sa'yo. Yeah, thank you so much for sharing that. And let's hear also from Yolsi. Dr. Yolsi, ano naman ang experience mo? How is your journey with endo? Kasi yung endometriosis sa medical term at saka sa medical science is nakonote na kasi siya as parang dysmenorrhea lang. So, when the doctor, the OB-GYN na pinuntahan ko last year, kasi last year I wasn't able to work since November. So, simula November last year until now, I just stayed home. So, wala talaga like, kasi ang work ko is dentist ako. So, lagi kaming nakaupo. Mahirap naman maggamot ng nakatayo kasi yung mga procedures namin, lalo na pag sunod-sunod yung patient, syempre, you're operating on the mouth. So, dapat comfortable ka. So, hindi ako makaupo kasi yung pain ko, nag-start siya siguro mga April, pero ang symptoms nung pain ko is minimal pa lang, like mga 5 or 6, tapos meron akong frequent urination. So, ibig sabihin nun sa isang araw, mga siguro 6 to 10 times a day akong nag-urinate. Tapos hanggang sa nag-progress na siya din ng from 5 to 6 na pain, naging 7, 8 na. Gradual siya last year from April. Tapos yung pag-evacuate ko or yung pag-poop ko is kasabay na nung pagwiwi ko na mga ganon, 6 to 10 times a day. So, paano ako mag-work? Napaka-unhygienic naman na nag-ooperate ako sa mouth kahit pa sabihin na nating naka-gloves ako or guanti.
'di ba ano yun, every now and then magwa-wash ako sa bathroom, babalik ako, tapos hindi na ako makaupo. And I also don't want na yung patient ko would be parang medyo mawiwirduhan sila na, "Dok, okey ka lang ba?" Like, "Ano nangyayari? Hindi ka naman ganyan dati." So, gano'n yung ka-worse yung experience ko. And aside from that, parang nag-ano na ako talaga, ako na mismo yung nag-renounce na I need to stop working and alam mo yon, like I need to take care of whatever is bothering my body kasi hindi na siya normal. I mean, nung sinabi sa akin na nung OB na parang yun na nga, tapos nung nababasa ko rin siya, parang kinonote lang siya as dysmenorrhea lang. So sabi ko, this is not just a normal dysmenorrhea. Kasi tayo namang mga babae, may nakakaramdaman yan talaga before ng dysmenorrhea, 'di ba? Before magka-period. Pero iba na 'to. Kasi hindi na ako makaupo, hindi na ako makalakad. Tapos I feel that I have, nerve pain din radiating from my spine down to my foot. So, para na rin ako may sciatica. Tapos wiwi ako ng wiwi, poop ako ng poop. So ayun, so dun ako parang naalarma na. Kasi before, like 16 years ago, I also have this symptoms pero ano lang siya, milder. Like nagwiwiwi din ako pero hindi yung ganyan na mga 6 to 10 times a day. So tapos every time naman na nagpapa-test ako before, like mga yun nga 10 years, 16 years ago, nila, "Oh, normal naman, you don't have ganito." Except sa may myoma ko. Yun yung nakita sa akin before, like mga 10 to 16 years ago, I have myoma na hanggang 5 centimeters. Pero hindi rin ako, kahit may myoma na ako, hindi naman ako nagpe-pain nung time na yun. Parang more of, nagwiwiwi ako mga 3 times a day, nagpapa-check syempre tayo kung may UTI ka, so nagpapa-lab test ka, yung urinalysis, normal naman lahat. Tapos yung sa poop naman, mga ganun. 3 times a day lang din, hindi naman ganyan na painful. Yun nga, parang kaya pa yung dysmenorrhea nga, down like 10 to 16 years ago. Ganon. Normal dysmenorrhea lang. Tapos yung sa bleeding, ayun pala, yung sa myoma ko, since may 5 centimeters ako, profuse yung bleeding ko na mga 7 days, pero nagsa-stop din naman siya. I mean, hindi naman siya yung after mga 1 month by bleed, hindi. Like, 7 days na malakas. Like, tipong yung napkin natin is yung mga sanitary napkin, siguro mga sa isang araw naka 5 times ako. Pero nagsa-stop siya after 7 days. Pero malakas talaga. As in, buo-buo ganyan. Pero walang sobrang pain. Normal lang na pain. Yung parang dinidysmenorrhea ka nga lang. So, ayan yung journey ko naman dyan sa endometriosis. Hanggang sa yun na nga, last year, tumigil na ako mag-work. Then doon ako binigyan ng mga, alam mo na, series of mga ultrasound, mga CT scan, mga MRI, hanggang sa doon na na-find out na meron akong bowel endometriosis, meron akong ovarian cyst, meron akong myoma, may adenomyosis din ako. So, yun. Usually, pag may endometriosis ka, papakyawin mo na lahat ng mga, parang mga True. parang kapatid niyang like adenomyosis, tapos may myoma. Parang papakyawin Mm-mm. mo na talaga. I can relate kasi dun sa storya mo, when I'm working as a nurse, pag nanghihingi ng mga pain medication yung mga pasyente ko minsan, tapos naglalakad ako, tapos titignan ko sila, parang mas may pain pa ako kaysa sa inyo eh. Dapat akong nagpe-pain medication. Talagang pigil ka kasi lalakad ka ganyan, kunwari ka nakangiti, pero deep inside, ang sakit-sakit na, parang ayong gusto mo nang, kailangan mong mag-work, anong gagawin mo? Hindi ka naman makapag-off lagi, araw, tuwing 5 days, tuwing may period ka, napaka, I can understand. And talagang totoo, hanggang back, hanggang lahat na sumasakit. So, parang di mo alam kung saan mo ilalagay yung sarili mo pag may period tayo and nagfe-flare up. So, Can I share naman yung when I was young? mhm. Baliktad. Yung bata pa lang ako, extreme pain na talaga pagka may period ako.
to the point na yung nagpapawis na ako ng malamig, parang mahihimatay na ako. Pero weirdly, matiisin ako since nung nagpa-check up ako, sabi may endometriosis ako, nung sinabi ko dun sa dean namin na may endometriosis, kasi nag-ask ako to be excused kasi dami kong absences eh. Hindi niya in-accept kasi may endometriosis din siya and she's fine daw. So parang inisip ko, ako yung different. Kasi kung may endometriosis siya and hindi ganito yung experience niya, di ako yung may diferensya, I guess. So parang in-accept ko lang na ganito talaga ako. I'm different than everyone. Kasi bakit nag-absent ka pag may period? Period lang naman yan, di ba? So, tinanggap ko na siya na pag may period ako, extreme pain. Hindi ko na naisip na parang kailangan kong magpa-check up every now and then. So, parang after nung daughter ko, a few years, nung bumalik na yung pain uli, tapos hindi ko maalala kung anong contraceptive I'm on nung time na yun. But, bumalik din talaga yung extreme pain. Sa sobrang matiisin ko, nung pinaka-extreme pain ko na parang nagpatakbo ako sa ospital, nag-burst na pala or nag-rupture na pala yung cyst. Oh. So, yung cyst ko na 12 cm, all along, hindi ko alam na nandyan siya. So, tinitiis ko. So, parang sabi sa akin ng doktor, paano mo natiis to for ilang years? Sabi, hindi ko nga alam na nagulat na lang ko, operahan na ako. Kasi nag-rupture na daw yung cyst. So, inisip ko, so, tiniis ko lang siya. Kasi tinanggap ko lang na yun yung sitwasyon ko. Siguro hindi rin masyadong okay pagka accept ka lang ng accept. Kailangan mo rin talagang, listen to your body. Parang inano ko na na, yun na yun, ganito na ako, wala na akong magagawa. Yeah. So I guess hindi rin okay yung naging Kaya siguro, right. Kaya siguro ginagawa natin to ngayon para magbigay ng linaw or magbigay ng light para sa mga ibang babae na hindi katulad natin. Dahil noon, wala tayong resources, hindi din natin alam. Wala ring nagsasabi sa atin. So parang ganito talaga, parang iba lang talaga tayo, masakit lang. Like what you said, ganun din yung naging mindset ko. At nang nangyari, lumala. Napunta na nga sa lungs ko, hindi ko pa alam. Dahil akala ko ganun lang. Nung hindi na ako makahinga, yung pala nasa lungs. So, hindi maganda, lalo na dun sa mga conference na naririnig ko sa mga doctors, habang maaga, hindi normal yung pain pag may period. So, habang maaga, magpatingin tayo, sabihin natin kung anong nararamdaman natin para ma-find out ng maaga and then ma-treat or ma-manage. So, like what you said, talagang we have to listen to our body, anong tawag doon? Be loving towards our own body. Hindi natin i-ignorein yung mga symptoms natin. Kasi, yun, pareho tayo ng imagine that, nag-burst na, yung pala, akala mo, ganun lang. So, mahirap na tiis-tiis kasi yun yung pinagdaanan natin. So, sana yun ang natin ngayon na sana kung sino mang mga bata pa dyan na member na nandito sa group natin, advocate for yourself. It's 2025 na, 2026 na. So, pwede kayong mayroong mga mas marami na ngayong tools or mas marami na tayong ngayong information about endometriosis. Kumusta naman ang mga experience nyo pag Pasko o magpapasko? Kung anong mga nare-remember nyo na mga from the past, kung mai-share nyo kung anong mga experience nyo. Ikaw, Yolsi. Recent experience ko na meron kaming dinner with friends, I think last week lang to. And then, syempre dinner and then may wine. So ako naman, I wanted to enjoy the dinner. Tapos napasarap ng kwentuhan, medyo naka 3 glasses ako, I think. Hindi naman ako talaga nalasing.
siguro Mm. tipsy, pero hindi siya yung talagang lasing na lasing. Pero the next day, nag-flare up ako na parang Mm. inisip ko, dapat di na lang ako. Yung parang Mm. nagsisi ako Mm. na uminom ako. Pero one day na naman na buong day, na naman ako, bedridden. So parang iniisip ko, ganito na yung situation ko. If I decide to drink, kasi bawal naman talaga yung alcohol sa atin, di ba? It triggers yung pain natin. So kung gusto kong uminom, kailangan i-accept ko na next day, wala akong magagawa, wala akong silbi. I will just rest and I have to endure yung pain na kapalit nung pag-inom ko. So inisip ko parang ire-reserve ko yung time or parang yung drinking ko kung kailan yung parang sa party lang na to. Sa the rest of the parties hindi na ako iinom kasi yun na parang I have to take the good with the bad or the bad with the good. Parang na siya, trade off na siya for me. Yeah. Ano kasi, parang yung may endo, katulad natin, ewan ko kung yung iba kasi walang period dahil nagpipills. Pero sa mga iba na hindi nagpipills, para siyang nakakalimutan mo yung pain pag wala kang pain. Kaya parang okay lang to. Pero maaalala mo na naman, pag sumobra, andyan na naman yung pain. So, hindi ka na naman makalakad or something. So, yun yung problema sa atin. May mga time na hindi naman kasi dire-diretso. Nakaka-recover tayo sa walang pain days. So, kaya natin natagalan yun kasi parang may time na okay naman tayo. Kaya yung mga time na okay tayo, natitempt tayong gumawa ng mga pwede mo na akong kumain ito. Tapos katulad ng sinasabi mo, pagkakain mo or something, ayun, bagsak ka na naman. Kaya, Yeah. Actually, to mention din, I'm on injectables. So, oo, minsan nakakalimutan ko na may pain talaga. I chose this kasi talagang ayoko na ng pain. Yung parang sobrang pagod na ako. Ilang years na to. Mag, parang ilang years na talaga siya. Na parang okay lang kahit band-aid solution siya. Hindi siya talaga treatment. Pero hindi ko na lang talaga kaya yung pain na, hindi lang monthly kasi after kong maoperahan, yung pain ko, hindi na lang pag may period eh. Ano na siya, parang anytime oh, umaano. And yung diet ko naman, hindi ko ma-strict talaga na yung mga bawal kainin. Lahat mhm. hindi ko kakain. Hindi ko pa kaya na gano'n. Wala akong that kind of discipline. Ang experience ko naman tuwing New Year and Christmas, asahan mo, di Christmas yan. Asahan mo sa New Year, nakatambay na ako sa hospital. Nagpapa-hospital ako. Lagi akong nasa ER, lagi akong ano. So it becomes a pattern na hindi ko naiintindihan dati. Parang lagi akong hinang-hina, lagi akong iba-iba naman yung symptoms ko. Kaya, pero asahan mo, tuwing New Year, after ng Christmas, yung kainan na maraming kainan, ando na ako. Talagang fatigue, lahat na, masakit ang likod, masakit ang bewang, masakit lahat. Iba-iba naman. Pero ngayon ko lang na-realize na, yearly pala akong gumaganito tuwing taon-taon. Hindi ko lang napapansin. Tapos nito, yun din, pag after Christmas, ganyan, dun din nagko-collapse, dun din nagkataon na nag-collapse yung lungs ko. So, parang nakita ko yung mga pattern na talagang siguro yung mga looking back is yung mga inilalagay ko sa katawan ko during those times na hindi ko alam na hindi maganda sa akin. How about you, Yossi? Sa case ko naman kasi, kayo kasi parang yun na nga, nabanggit nyo na yung suffering nyo. Like, medyo nag-start talaga kayo dati pa na sobrang painful na. Parang ganun kasi. Yung sa akin kasi, last year lang talaga siya yung sobrang pain na I need to stop working. So, parang last year lang din ako naging conscious na dun sa mga
nagiging advice sa akin ng OB na ano ba to, na yung ang specialist siya is ang tawag dito sa Pilipinas ay ano nga bang tawag yung sa OB natin, REI? yung ano nga ang tawag doon, yung hindi endometriosis specialist kasi sa Pilipinas yung isa, Yung yung reproductive endocrinologist? yung OB Ray. Oo, 'Di ba? REI. Yun kasi yun lang kasi parang ang pinupuntahan namin dito kapag tungkol nga sa endometriosis tsaka doon sa mga before kasi ako mapa-join sa group na to, parang nag-join din ako ng ibang mga endometriosis group nga sa Philippines simula nung hindi na ako nag-work. So doon Mhm. lang ako naging conscious sa mga food allergies, sa mga nababasa ko, Mhm. sa mga ibang members na nag-share din ng mga story, nagko-comment dun sa ibang group ng endometriosis. So dun lang ako medyo, paano ba, nag-start na linisin yung mga kinakain ko. Like, nung dati naman kasi, since wala naman akong ganong kalalang pain, sabi ko nga sa inyo, mga 3 to 5 na parang before lang magkaroon or after pag during the menstruation lang. So wala, normal lang talaga yung ginagawa ko. Tinitiis ko lang yung kaya naman, tolerable naman sa akin. Yung bleeding, hindi ko na lang din pinapansin kasi tumitigil naman din siya ng after 7 days. Although, ayun nga, parang sabi ko, bakit parang buo-buo tapos nakaka-7 akong palit. Pero dahil tumitigil naman siya, di okay. Tas nung nalaman na may myoma ako, parang relax pa din ako nun kasi kaya ko pa yung pain eh. Like, I can still do normal activity. So, wala rin akong masyadong ginawang change. Tas lahat ng mga test ko, normal. Walang mga nakitang mga kung ano-ano except sa myoma. Tas wala naman din binigay sa aking advice. Yung OB na general na OB-GYN nung bata pa ako na parang, o may myoma ka na 5 centimeters, kailangan mo uminom ng ganito. Wala. Sabi lang niya, tingnan lang natin, observe lang natin kung duduguin ka ng walang tigil, kung ganyan. Since tumitigil, wala akong adjustment. Ang adjustment ko lang talaga is last year lang. Tapos, nag-start ako sa food. Yun talaga. Like, hirap na hirap ako. Since sabi nyo nga, ano nangyari sa Pasko? Yung mga dati kong Pasko, wala. Wala akong normal na Pasko. Tinitiis ko lang yung pain. Mo lang siya kung may bleeding o wala. Hindi ko pinagpapapansin. Last year, since talagang nagsuffer ako talaga ng bongga, ayun talaga, lahat sila, yung mga kamag-anak nung Pasko, syempre kumakain sila lahat ng mga masasarap. Ako talagang, kahit gusto kong kumain ng masarap kasi yung pain ko, hindi lang 10, minsan mga 15, 15 talaga yung pain ko. So, parang kahit nakikita ko silang kumakain-kain diyan sa harap ko, sabi niya, "Oh, kumain ka naman." Sabi ko, hindi ko talaga puwedeng kainin 'yan kasi 'pag kinain ko pa 'yan, ano na mangyayari sa akin?" Mhm. So, gano'n talaga ako last year, 'yun. Hmm. Wow. Yeah. So ayun, yung challenges natin, talagang nakokontrol natin yung sarili natin sa pagkain kasi nga sa pain. Though Oo. may nabasa naman ako na hindi natin kailangang maging restrictive kasi we cannot also label food as bad or good. Kasi hindi naman talaga magiging healthy yun kung magiging hindi na natin parang, oh, that's bad, that's bad, that's bad. Parang ano nang kakainin natin? Parang ano na tayo? So, I think there's a lot of challenge to have endo. Napakaraming kailangan mong matutunan dito sa sakit natin. Ano naman yung mga personal advice na maibigay ninyo sa mga sisters natin na, nakikinig sa atin ngayon? Tungkol sa mga experience natin as katulad me and Arlette, we have been through for a while knowing na may endo kami, may endo tayo. Ano yung main na advice mo sa mga mas bata sa atin na ngayon nalalaman na may mga ganyang symptoms na posibleng may endometriosis sila o may endo na nga sila.
Ako yung main advice ko is magpa-check up sila and then magpa-second opinion. Ako lagi, meron kasi ang cousin na OB, sa kanya ako lagi nagpapa-second opinion kasi malayo siya sa akin. So, hindi naman ako makapagpa-check up sa kanya. So, laging siya yung tinatanong ko. And then, ano bang pinaka-advice? Yung advocacy ko, I think for now, yung when you have endometriosis, parang gusto ko lang sabihin sa kanila na, yun nga, may beauty pa rin ang buhay talaga despite our illness. Kung may ways to manage it, like yung mga diet, lifestyle changes, then go for it. Pero not to the extent na katulad nung sa food, hindi kasi ako, yung daughter ko is a pastry chef, yung husband ko is a chef, yung brother ko home cook. So, masarap talaga sila kumain, eh, hindi talaga pwedeng hindi ko kakainin yung niluluto nila. So, hindi ko kayang i-ano yun, parang i-sacrifice. But yun nga, may trade-off. Kung may pain, edi may pain, tinatanggap ko na lang. Matiisin kasi ako like I mentioned earlier. Parang nasanay na kasi ako sa pain. But anyway, yun, they can still be successful people. They can do the things that they are passionate about. Yung pain is not the totality of their life. It's just a part na kailangan matutunan natin to live with, to manage. Yun yung goal natin, di ba? To help each other na find solutions or tips or tricks na parang paano ba to kapag ka ganito, like keep a diary of the food you eat para malaman mo kung ano yung mga flare-up. Kasi naalala ko dun sa group chat, parang bawal daw yung ganito, bawal yung ganyan, bawal yung bread, bawal kanin, bawal ganito. Tapos parang pati avocado bawal yung almond milk. Kasi yung iba, di ba, parang ni-replace natin dairy for almond milk, tapos biglang hindi na rin pala pwede. Tapos parang lahat tayo. So ano na lang matitira na kakainin natin? Parang naubos na kasi ang daming bawal. And parang ang lungkot naman ng buhay kung yung buhay natin parang ang daming bawal, ang daming rules na parang I hope that we can still enjoy life na yes, may mga bawal and we can try na talagang i-minimize yung intake natin of this and that. Pero I hope na we still find joy in eating, in living our lives, and doing our jobs or yung mga passion natin. Parang gusto ko lang na parang ma-feel ng lahat or ma-realize ng lahat na there is still happiness and joy despite this illness. Na parang kaya natin, gawa natin ng paraan, parang hanapan natin ng ways for us to live na parang with minimal pain kung if that's possible. 'Di ba? Yun lang, simple lang kasi alam ko naman na parang limited din yung kaya nating gawin for each other, but it's a big thing now. We have each other, tapos we can parang navigate these things together, 'di ba? Yeah. I like that. Uh-huh. Um, yeah. So, meron akong kaibigan, doctor din siya, na may endo, and she tried to manage through her lifestyle. So, para sa kanya, sinasabi niya sa akin na parang naging blessings para sa kanya yung magka-endo. Kasi inalam niya talaga kung anong endo, and tinest niya kung anong mga food na yung flare-up niya. So, hindi niya kinakain yon. So, I think tama yung sinabi mo, magkaroon kayo ng food diary para malaman niyo kung ano ba yung, pag kumain kayo nito, so yung katawan niyo hindi pala, hindi mo kailangang makinig sa lahat ng naririnig mo at huwag ka nang kumain ng lahat ng sinabi nilang hindi dapat kainin. But research for yourself, check your body. Though mayroon namang talagang mga bagay na hindi given na. Pero wag sunod-sunuran ng kung anong marinig is gawin mo rin. Kasi hindi naman para sa kanya, para sa'yo. But mostly, generally, yung healthy lifestyle is good. But mayroon kasing mga masyadong kung sino-sinong pinakikinggan agad and gagawin nila sa sarili na, and hindi maganda yung ending. Mas maganda
i-research mo kung ano yung mga symptoms mo and alamin mo kung bakit ka nag-i-inflame or bakit ka sumasakit ng ganyan. So, marami na tayo ngayong resources na pwedeng gamitin. And that's why we are trying to create this group para magkaroon tayo ng support system. Anong masasabi nyo na visions and goal nyo or personal goals sa sarili nyo? Ano pa ba ang gusto nyong ma-achieve or ano pa yung gusto nyong mai anong tawag doon? Mai-contribute dito sa mundo o dito sa field na lang ng mga katulad natin na may endo. Ano yung pa yung dream na gusto nyong ma-achieve? Siguro sa case ko, since last year nga talaga yung kasagsagan ng mga sintomas ko na malala talaga, na I have to stop my daily routine. Tas kailangan kong i-heal yung body ko. Kasi it's also my, paano ba? It's also my hibernation period. Kasi there are conflicting thoughts and opinions about what is the real cause of endometriosis. Parang there's science-based and there's this other side na medyo psychological effects of stress on our bodies. So, these are not proven. Even naman yung medical science, all of them are just theories pa lang. Wala talagang nagsasabi pa na itong totoong cause, itong soul cause. Lahat ng mababasa nyo, mga theories na, yon yung mga retrograde menstruation, yung kesyo bumabalik yung mens natin, imbis na lumabas, bumabalik siya palikod, nag-i-implant nga siya sa pelvis, in the form of nodules, nagiging endometrioma or yung ovarian cyst. Tapos may another, nagta-travel daw papunta sa lymphatic system, papunta kaya nagkakaroon ng mga nodules din sa lungs, sa diaphragm, hanggang nose and brain. So may mga ganon na mga lumalabas sa mga cases sa research. Pero wala pa talagang concrete na ito ang rason kung bakit nagkaka-endometriosis. May immune factor, may allergy, may mga ano pa ba, may mga kakambal na mga disease na may pagka-autoimmune daw, ganyan. So, yun yung sa medical science. Yung kabila naman is may nagsasabi na ito daw ay mga bottled up stress natin over the years. Kaya daw tayo nagkaroon ng mga bukol-bukol. Whether it's benign in the form of nodules or mga endometriosis nodules na yan, or yung iba nga, yung sa kabilang side naman, yung mga cancer cells daw na yan, at mga cysts at mga mass, ganyan, is mga bottled up emotions daw yan na na-accumulate over the years, kaya tayo nagkaroon ng ganito na nag-manifest na. So may mga ganong, mga, mga ganong opinion, mga thoughts. Ako, ang gusto ko lang sabihin, nung nag-hibernate ako, since kailangan ko din talaga, nakatulong din talaga sa akin yung calmness. Kasi, di ba, you were talking about yung sa diet, parang you were sharing na, i-ano nyo yung mga diary, kung ano yung mga allergy, kung ano yung medyo nagpapa-aggravate ng mga symptoms nyo. Sa case ko, naging masunurin talaga ako sa diet kasi nagpa-test ako because yung doctor ko nga, and by the way, yung first doctor ko kasi is siya yung parang naunang mag-robotic na ano dito, endometriosis na surgery, si Dr. Singson. If you heard about her, she was the first one to do robotic surgery dito sa St. Luke. So, namatay na siya. She passed away. So, I was very sad when that happened. Kasi, sabi ko, when worst case scenario, na kailangan ko talagang magpa-opera kasi hindi ko na kaya yung pain kasi hindi na nga ako makalakad, hindi na ako makapag-work, hindi na ako makapag-enjoy, nakahiga ako. Siya yung doktor na kahit walang endometriosis specialist dito, sa kanya ako magpapagawa. 'Di ba? Tapos namatay pa siya because she was diagnosed to have a rare brain cancer. So,
in a matter of parang 3 months. Kaka-start ko palang mag-ano sa kanya lahat. Like, yung mga test ni Ran niya. Hanggang sa napatransfer ako sa panibagong ovary. But anyway, ayun nga. So, siya kasi, gusto ko lang din i-share yung how positive she was with me. When I first stepped into her office, ang sabi lang niya sa akin, yes, oo, sige, meron kang ganyan. Pero lagi niyang, para kasing, yung nervous system kasi natin napaka-powerful eh. Yun lang din yung gusto kong sabihin sa inyo. Hindi natin syempre mapipigilan yung mga symptoms na may masakit, talaga may pain, may pain. Pero nung nag-hibernate ako, nakuha ko yung gustong sabihin sa akin ng ovary ko na yun na malaki rin yung contribution sa endometriosis dito sa Pilipinas, pero she passed away na nga. Na parang every time na pupunta ako, kahit sobra akong may pain, lagi niya akong parang ini-input niya sa brain ko na, o sige, medical management lang yung gagawin kasi walang treatment, pero mawawala yan. So napakalaking bagay na yung makakausap mo din, exudes positivity, kahit na parang alam mo na hindi ka na makalakad, pero ipapasok pa rin niya sa isip mo na mawawala yan. Hindi ka forever magiging ganyan. Makakahanap din tayo ng babagay na solusyon sa'yo. Kasi there are so many group chats din na parang, ay, wag ka magpaturok ng ganito. Ay, wag kang uminom ng ganyan kasi hindi yan compatible. Iba yung synthetic na progesterone, iba yung... Although totoo naman nga na yung science is ganun yung sinasabi, pero kasi if lahat din is iba-block mo, hindi mo rin itatry, limited nga yung science eh. 'Di ba? So, you also have to believe that, along the way, there is something that would make your body normal again. Parang you have to input also positivity. Hindi pwede na parang, oh, kasi yung ganito daw na treatment iba-iba naman nga kasi yung response ng katawan natin. I mean, what might not work for her might work for you. So, let's just be kind to each other na wag yung parang porky masama lang yung experience mo doon, sasabihin mo na sa kapwa endo sisters mo. Hindi na yun mag-work sa'yo, ganun. Hindi kasi, wala nga kasing makakapagsabi since limited pa yung talagang reason ba't nagkaka-endometriosis. So parang, let's just be kind na parang, o sige, try mo. Di pag hindi nag-work, di shift ulit ng panibagong option. Kahit naman yung surgery, there's no guarantee naman din talaga na pagka nagka-surgical excision ka, hindi na siya pwedeng maulit. So, depende pa rin sa sintomas mo. 'Di ba? Like, depende pa rin kung magre-recur siya. So, napakalaking bagay sa akin yun na parang, yun nga, yung doctor na nag-pass away, parang lagi niya sinasabi sa akin, ano ka ba? Yung iba nga dito parang kailangan pa namin mag-IVF para, nabubuntis pa nga sila. Ikaw nga wala ka pang problemang ganun. Magagawa natin yan ng paraan. Basta kailangan lang mag-follow up ka. So, napaka-importante no na wag niyong i-block yung mga channels ng medical management. Kasi right now, nung una, nung nababasa ko rin sa GC na, ayun daw IUD, Mirena daw ganan, madidislocate daw yan daw ay lilipat sa ibang... di ba sabi ko, wala nga treatment kung hindi ko nga susubukan, paano ko malalaman kung babagay sa katawan ko? I tried. And I have faith na gagana to. O ngayon, okay naman ako. Although nagpe-pain ako, pero gaya nga nasabi nyo, hindi naman siya lagi na. Parang dadating yung time, makaka-adjust din yung body mo. So yun lang. Parang kung sa food, yun naman yung ano nyo na wag bawalin lahat yung food, which is totoo naman kasi ano pa nga kakainin mo kung lahat na lang talaga bawal, 'di ba? So ako ganun din ako, yung medical management since limited yung science, I mean hindi naman pare-pareho So kung saan din umokay yung katawan mo, di go for it. Tsaka when you're trying something, wag mong iisipin na hindi agad yan gagana sa'yo. Para maging positive ka, maging open ka, be open. Yun lang. Yeah. I agree. Kaya din na-mention ko kanina na yung choice ko na magpa-injectable, it's really because ayoko na ng pain. And alam ko naman na anything you put inside your body na
hindi natural, may side effects. For injectable, ang alam ko, yung bone density mo may negative effect siya sa bone, pero sinusupplement ko na lang ng calcium. Parang ganun. So, kasi ito yung available, di ba? Yes. Yeah. And talaga, ang nagro-rule sa ating katawan ay yung mind. So, yung brain natin has a big factor, yung mindset natin. So, kung anong sinabi natin o narinig natin na pinananghulaan natin, yun yung malaki ang impact sa paggalaw natin sa everyday life. Kasi, kaya napakaganda na may positive motivation tayong maririnig sa group. Kaya minsan, katulad nung meron akong kaibigan na um, isang lagi rin siyang nagsasuffer sa lung problem. Sabi niya pag pumupunta siya sa mga group, parang ang lungkot-lungkot. Pero sana mayroong group na masaya naman, may hope. Kasi yun yung kailangan natin, lalo na kung nagsasuffer ka, tapos maririnig mo pa ganito. So maganda yung positivity ang ilagay natin na there is there is pain but there's gain on some pain, let's turn it around and mayroon pa rin joy, mayroon pa rin hope. So I think yun yung pinakang goal natin, sa akin, na as a group, na we are here together, uh, to complement each other, to say, oh, this might work, to suggest, but we don't judge each other kung anong choices na Yes. ginagawa Yun yung ng tamang isa-isa. term. You don't judge. Kasi Yeah, lahat na tayo naghihirap eh. Like we have different kinds of, yeah, experiences. So parang wag na lang tayo maging harsh sa isa't isa. Like, yeah, ganun. yeah. And na napakaganda na may alam ka na may community. Dahil alam mo, makausap kayo nga, makausap ko pa lang kayo, or maybe may makausap pa din kayo na may endo. Oh, parang alam mo yung pinagdadaanan din nila, somehow they understand you. Nung first time kong makarating sa New York, na isang hall, isang room na puro may endo, parang wow, I'm home. Kasi ito yung mga taong nakakaintindi sa akin. Parang I'm home already. Parang thanks God. For a long time, mag-isa lang ako, naglalakad, hindi ko alam kung sinong makakaintindi sa akin. So kahit na yung may group tayong ganito, it's a big thing. Kaya siguro dumadami yung naghahanap and ina-accept ko na sino to. Narinig nila or may mga in-invite tayo na gustong matuto or makiupag-usap, mag-compare notes, or but the biggest thing is to be positive, to increase, to spread positivity. And yun, and siguro ang pinakamagandang Christmas blessing every Christmas na festive season, may blessing. And yun ang kaya nandito kami kasi parang ito yung giving back way na katulad namin na parang pag, si Arlette, si Yolsi, the way they say and share their experience, na ito, tao talaga kami, nararamdaman namin na nagganito din yung naging experience ko. Hindi kayo nag-iisa. Kung nararamdaman niyo yung mga ganitong symptoms, mayroon ding nagdaan ng ganyan. And hindi kayo nag-iisa na pwede nyo pa rin, you can still turn it into gain. Like Arlette, she is exceeding on her career or the talents that she had. So find what joy you have and continue doing it. So yeah, anong dream mo para dito sa ating mga ginagawang to, Arlette? Siguro yung ultimate dream ko is magkaroon tayo ng conversation with the government side. Kung ewan ko, long shot talaga to. Kasi look Ultimate at dream what's na. happening in the country now. Pero, di ba, sana may mga parang assistance or batas or some sort of parang help na mabibigay sa atin. Siguro unang-una yung sa PWD kasi hindi lahat ng LGU ina-accept yung endometriosis as a disability. So iba-iba. Siguro kahit ano
magkaroon ng batas or I don't know kung anong tawag doon, pero na i-accept na nila in general yung endometriosis. Kasi sa totoo lang, magasto sa painkiller pa lang dahil suki tayo ng painkiller. Yung konting discount, it's a huge help sa atin, sa mga may sakit, 'di ba? So yun, at least parang on a policy level or yung level ng government assistance, may maabot tayo doon na conversation para mag-benefit lahat. Yung medical assistance na iba, like yung mga surgery and ano, medyo, I don't know kasi kung parang hindi sakop ng HMO din yung sickness natin because they consider it as a fertility um illness, 'di ba? So kasi pag naghahanap din ako ng HMO and nagbabasa ako sa mga old conversations, parang wala pa yatang ano. I'm not sure kasi naghahanap pa lang ako, wala akong experience and so far wala akong nababasa na HMO that covers our illness. Kasi in the future, 'di ba, parang we know na eventually we might have to go through surgery. So ayun. Yeah. So talagang that's the ultimate goal and maganda. So more on advocacy para magkaroon ng um, more awareness and madala Voice. natin, masulong natin yung voice. Siguro maganda kung mayroong mga more voices na magsasalita tungkol dito. I heard Corina Sanchez has endo. I heard sino yung may kapatid nung nalimutan ko na ang pangalan, si Small Laude. may endo. May endo din daw sino ba yung artista kapatid ni Alex? Si Tony? hindi, yung isang Alex, yung matangkad. Italian. Anong mga nalimutan ko nung Alessandra? Anong pangalan nun? Okay. So may Oo. mga endo din sila. Sana mayroong may mga celebrity or whatever na at least marami silang following na mag-advocate sana. We have a long way to go sa Pilipinas, pero yung sa surgery, talagang kahit dito sa US, hindi siya covered ng ng insurance. They have yung surgery, excision surgery, they are like private practices na napakamahal kung ibabayaran mo at wala kang insurance man lang. So, yun ang pangarap ko naman na magkaroon tayo ng mga doctor sa Pilipinas na may experience or expertise ng excision para talagang hindi naman yung mga surgery na pabalik-balik. Kasi nagkaroon ako ng excision surgery and ramdam ko na talagang nawala yung pain. So, I hope magkaroon tayo ng mga doctors na expert sa Pilipinas. Yun ang aking pinapanalangin. Sana yun ang in the future. Ikaw naman, Yolsi. Ako kasi during my hiatus last year, parang yun na nga, since nag-agree ka naman, you're also, in the medical field, you're a nurse, so you know how powerful the mind is. So siguro ako more of gusto ko talaga na i-strengthen yung ganon, yung parang parang kailangan natin na aside from mag-advocate nga dun sa government, yung support system talaga. Like, kailangan natin na i-support yung bawat isa na don't give up. And I mean, if science is limited, di ba? Parang there's still somebody who's not limited, and that's God. So, yung part na yon is napakalaking factor ng healing sa akin. Not only for my physical body. Kasi kahit sinasabi nga ng endometriosis nga daw is hindi daw connected yan sa mga stress. Ako kasi naniwala ako doon. Kasi when I stopped working, I was able to process all, negative energies that are stored in my body. And yun na nga, I seek
also calmness, serenity, peace. Kasi I'm also a very busy person when I was, in my practice. So, doon ko na-realize na kailangan din natin ng calmness, ng saktong, alam mo yon, kailangan mo din mag-relax. Hindi ka pwedeng, so yun yung advocacy din na gusto kong i-air. Like, life is not only about work. Yes. Kasi magmamanifest din sa katawan mo yun. Later, naniniwala ako doon, though may mga iba na wala daw connection. Sa akin, hindi. It has a connection. If you are always stressed, if wala kang time for relaxation, I mean, it will also do harm to your body. So, naniniwala ako na endometriosis is also a byproduct of, stored stress in the past, emotional, mental stress. So, yun yung isang advocacy na gusto ko na para maka-help sa mga taong battling. Kasi when you have sickness, when you have a disease, you're affected emotionally and mentally. And it will also lead to depression. So, ano mangyayari lalo sa'yo nun kung may sakit ka na nga, madedepress ka pa, 'di ba? So, kailangan nating tingnan din yung mental side na sinasabi nilang wala daw yung effect. I don't believe in that. I'm really sorry. I mean, ang nagpapagalaw sa katawan natin, sa science side ha, lahat yan connected sa brain. So, if you will look into that aspect, naniniwala din ako dun. So, yun na nga. We have to be positive, try to be positive as much as we can kahit na talagang walang treatment, sobrang puro pain na lang. Kasi it happened to me na eh. Akala ko hindi na ako makakabawi eh. Yun kasi talaga eh, dahil nag-stop yung buhay ko para ako may pandemic sa sarili ko sa kwarto ko. Tas lahat kayo, 'di ba? Parang nakikita ko umaandar yung mga buhay nila. Paano na ako? Eh, hindi naman ako sanay din na parang walang ginagawa. I'm also a very busy person. Hindi ako pwede na nakatenga. Marami ling pinarealize sa akin actually yung kagaya nga ng sabi mo, there's a blessing behind the pain. That's true. You will also realize those things when you're down and you're, at the rock bottom. You will not realize that kapag normal ka, kapag you're just doing your daily routine. So, sa akin talaga, nilinis din ako. It was also a blessing to me to stop Yeah. and to realize and to reflect and all. Slowly, I mean, I tried to, do it slowly kasi hindi naman ako ganun tao. Hindi ako kalmado, lagi akong stresado. Pero madami ring na itulong sa akin yun. Kaya, kumbaga, yung recovery ko, hindi naman siya yung gradual hanggang sa, may pain pa rin ako ngayon. Pero sabi ko nga sa inyo, from 10, hindi na makalakad, from 15 ngayon, mga 2, 3, ganun. Ganun siya. So thank God, napakalaki na may faith din tayo. We don't lose faith pati sa sarili natin kasi tayo rin naman ang tutulong bago pa ang iba. You have to, push yourself na hindi ako forever ganito. Ganon, yung mindset, ganon. Hindi tayo forever ganito. Babangon din tayo. Parang this is just a season and limited man ang science, may God na boundless, like unlimited. So, yun yung gusto kong i-advocate. Yes. Yun. Amen. I like that. Yes. And behind the science, yung sa cortisol, mayroon tayong, pag nag-excrete tayo ng cortisol, na-excrete yun dahil sa mga stress and all, magiging inflammatory yung katawan natin. So, there's an explanation and science behind that. So, to summarize that, para kay Yolsi, I think maganda kung mayroon tayong lifestyle center siguro na mayroong, Yeah, may mga structure, ganon. na mayroon tayong retreat center para sa may mga endometriosis na, parang maganda yun ah. Maganda yun na magkaroon sana tayo. Kahit isa man lang, let's see. I like that. Siguro, isa rin yun sa goal ko na sana in the future. And kay Arlette, is magkaroon tayo ng advocacy, talaga na makarating tayo sa government na i-advocate yung mga kailangang needs, especially medical needs ng mga may endo. And sa akin, makapag-train tayo ng talagang mga specialist. So sana lahat ng to is magkaroon, sabi nga, if you can imagine,
you can have it. I mean, narinig ko yan si Melanie Perkins, yung may-ari ng CEO ng Canva. If you can imagine it, you can do it. So look what she attained now. So if we can imagine it, we can do it. And thank you for watching us, and thank you so much, Yolsi and Arlette. It's very inspiring. Lalo na si Yolsi, she's still going through these things, and it's a testimony Hindi na. wala tong hierarchy. I mean, lahat tayo. Oo. Kayo nga yung mga pinagdaanan nyo, my gosh, na emergency surgery kayo. Kung hindi pa ako umabot sa ganun, di ba? Sana wag So, naman. yun na nga eh. Oo. Yun. And yeah, thank you. Thank you so much for watching our conversation, and sana marami pang sumunod na episode natin. And makapag-invite pa tayo ng mas marami na makakapag-share din ng kanilang mga experience. Thank you. Thank you. I can cut the record.